So today mga sangkay, ay ilalabas po natin ang isa sa napakalaking pasabog, isang malaking sekreto ng Marcos administration na talagang ikagugulat ng buong bansa. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga, pag-uusapan po natin ngayon ang isa sa napakalaking proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos na sigurado kahit mga DDS, mga sangkay, hindi halos sila makakapaniwala sa project na ito mga sangkay dahil ito po ay pinakamalaki sa buong mundo na ngayon ongoing po ang construction mga sangkay and I think up to 2027 tapos na po ito. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay nakarating na mga sangkay sa 1.48 million. Padami po tayo ng padami, no? Aba, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ngayon, ang gawin nyo lamang po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, guys. #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? Ngayon, eto mga sangkay. Tingnan po natin itong malaking pasabog ng ating gobyerno ngayon. Alam nyo ba na nasa Pilipinas, mga sangkay, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo? Hindi lang solar, ha? Pwede na sanang sabihin natin na pinakamalaking solar, pero dugtungan na po natin. Kasama po dito ang battery storage facility sa buong mundo. Ito po ay legacy ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi po alam ng marami. Ngayon, ano ang mayroon dito mga sangkay? Diyos mio marimar. Ito po ay patungkol sa supply ng kuryente sa ating bansa. Dahil alam naman po natin mga sangkay na alam nyo, yung supply ng kuryente sa Pilipinas, ang nagpatayo pa po niyan ay si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Matagal na mga sangkay, yung mga planta na buong bansa natin, buong Pilipinas, mga planta po yan ang pinatayo ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. At ito ngayon ang sinusundan din po ni BBM. Sino mag-aakala mga sangkay na gagayahin niya rin yung kanyang ama? Ngayon mga sangkay, ito. Tingnan po natin. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa itatayong integrated solar at battery storage facility sa Peñaranda, Nueva Ecija, ngayong Huwebes. Kapag makumpleto ang proyekto sa 20... Ito mga sangkay, binalita ito, medyo ano na to eh. Last 2024 pa po itong balita mga sangkay. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Kasi malamang sa malamang, ang bansa natin ngayon, punong-puno po ng drama, pampolitika. Natatabunan mga sangkay yung mga project ng ating pamahalaan na dapat sana malaman po natin. Ngayon, mga sangkay, kung babalikan po natin ito yan. November 21, 2024. Ayan. 21. So, last year po ito mga sangkay nangyari na pinapatayo na nga po ito. Ayan o. Ngayon, balikan po natin itong balita para lang po malaman ng mga Pilipino kasi deserve po natin, lalo na po. Sinasabihan po nila na walang ginagawa ang pamahalaan. Well, eto mga sangkay. 2027, inaasahang makasusupply ito ng clean energy. Okay. 2027, makakapag-supply na po ito ng malinis na supply ng kuryente. O, diba, mga sangkay? Tinatayang 2.4 milyon na mga bahay at Grabe. makababawas ng higit 4 na milyong toneladang carbon emission. Grabe. So, ano to, mga sangkay, ha? Parang pabor po ito sa pagsasaayos sa ating planeta na nasisira dahil po sa global warming. So ganito po yung mga project ngayon ni PBBM mga sangkay. Sa bansa, taon-taon, katumbas yan ng pag-alis ng mahigit 3 milyong degasolinang sasakyan sa mga Grabe. lansangan. Itinuturing din ang proyekto bilang pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Yun. Pinakamalaking solar energy facility or battery storage facility sa buong mundo. Ngayon mga sangkay,
Ako kasi, sabi ko nga kung sino nakaupo ngayon, suportahan po natin as long as nakikita naman po natin na may ginagawa. Tingnan nyo, may ginagawa. Di ba? Hindi po ito alam ng mga bulag-bulagan. Kala po nila mga sangkay, walang ginagawa. Kasi nagpapaniwala sila sa mga turo ng mga bulaang propeta. Sino ba yun? Yung mga bulaang propeta na yan, mga sangkay, ito yung mga dilawang DDS vlogger na nagsasabi na walang proyekto yung pamahalan. Ito mga sangkay. Actually, ang nasa likod po nito na pagpapatayo, ito pong Meralco. No? Partner po siya. Parang dati, ng panahon ni PRRD, di ba? Sinong kapartner ng pamahalaan para po sa pagpapatayo ng ibang mga project? San Miguel Corporation. So, dito, mga sangkay, yan po yung kapartner ng pamahalaan, Meralco. So, di ba, nakakatuwa, mga sangkay. Actually, ito yung nakakagulat kasi yung mga project ni PBBM ngayon, mga una sa buong mundo. Kung hindi pumapangalawa, number 1 sa buong mundo. Yung ipapatayo pa, mga sangkay. Yung isa, ipapatayo na yung pinakamahabang tulay sa buong pangalawang pinakamahabang tulay sa buong mundo, mga sangkay, kasi ang pinakamahaba ay doon sa China. So pag natapos yun, Diyos mio marimar. So legacy po yan ni PBBM. Ayon po kay Marcos, malaking tulong ito para maiposisyon ang Pilipinas bilang leader ng renewable energy. Ayun. Makalilikha rin anya ang proyekto ng 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Grabe, no? Abot sa mahigit 230 bilyong piso ang gugugulin sa proyekto. Ngayon, sobrang laki ng project na to. Ayan po, pinakamalaking solar at battery energy storage facility sa buong mundo yan, mga sangkay. Ayan po. Diyos mio marimar. Ito po yung mga project ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito, basahin natin. From railways to renewable energy projects, the Philippines has it all. Kita niyo na? Kasi akala natin walang ginagawa, di ba? Pero sobrang daming project ngayon. Alam niyo ba, yung mga project po ni Ferdinand E. Marcos, tinutuloy po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung noong panahon ni PRRD, tinuloy din po yan, yung mga, halimbawa, yung subway, kay Ferdinand E. Marcos ang nagpagawa, ang nag-implement ay si PRRD. Mga tulay, kakalsadahan, mga sangkay, galing pa po yan sa blueprint ni Ferdinand E. Marcos na na-implement during the time of PRRD. Ang kinagandahan din kay PBBM, tinuloy niya yung mga naunang proyekto at dinagdagan pa po, mga sangkay, ng napakarami. Kung di ako nagkakamali, yung mga hindi natapos ni PRRD na mga project, napakarami, mga nasa 70. Pero ang dinagdag ni PBBM, mga nasa 100 plus na mga panibagong mga project ito. Natuloy-tuloy, mga higanting proyekto ito, mga sangkay. Hindi pa po yan kasali, hindi pa kasali dyan yung pabahay na pangmalakasan ni PBBM, di ba? Okay. Ngayon, mga sangkay, ito. Tingnan po natin. Nasa atin na rin ang world's largest integrated solar and battery storage facility, ang Meralco Terra Solar. Sinimulan ng itayo sa Gapan, Nueva Ecija, ang natatakdang maging world's largest integrated solar and battery storage facility. Ayan po, mga sangkay. So, magiging operational ito, mga sangkay, by 2027. Yan ang kinagandahan, mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin to para mas lalo po tayong ma-inspire sa pamahalaan natin ngayon. Alam mo ba na ang pinakamalaking solar at battery storage project sa buong mundo ay hindi sa US, hindi sa China, kundi nasa Pilipinas? Yun! Nasa Pilipinas, mga sangkay. Oo, totoo yan. It's called the Meralco Terra Solar Project at kasalukuyang itinatayo sa Gapan, Nueva Ecija. Yan po, mga Grabe, sangkay. ang laki nito. Nasa 3,500 megawatts ng solar power at may kasama pang 4,500 megawatt hours na battery storage. Grabe. Imagine, sa araw, sinisipsip ng solar panels ang energy ng araw at sa gabi, tuloy-tuloy ang supply ng kuryente dahil nakaimbak na ito sa mga giant batteries. Yun ang kinagandahan. Yung solar natin, may imbakan na po siya. So, ibig sabihin, hindi kukulangin sa supply. Kasi, mga sangkay, meron po siyang battery storage na doon ilalagay na just in case magka-problema, at least meron pong naka-imbak. Target nilang masupplyan ng 2 million households. Grabe, ang dami, mga sangkay. 2 million.
Sipin nyo yan. at makatulong na bawasan ang carbon emissions ng 4.3 million metric tons Yun. kada taon. Katumbas yan ng pag-alis ng 3 milyong de gasolinang sasakyan. Ayun. Ang project na ito ay bahagi ng $3.5 billion in investment at inaasahang matatapos pagsapit ng 2027. Yun. Abangan natin yan. 2027. Maaabutan pa po yan ni PBBM, mga sangkay. In that year, ang Pilipinas na ang magiging leader sa renewable energy sa Diba? buong mundo. Kita nyo yan, Kaya guys? kung proud kang Pinoy, share muna to. Isipin nyo yan, legacy yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na ang kikilalanin, mga sangkay, na pinakamalaking solar at battery storage sa buong mundo by 2027. Oh. Di ba, mga sangkay? Alam nyo, di na rin po nakapagtataka kasi si PBBM, yung project naman po niya talaga doon sa Ilocos, ito po yung legacy niya, oh, itong windmill. Yung mga mga higanting electric pan doon sa Ilocos, bago po siya maging senador, mga sangkay, ito po ay gobernador pa po siya at that time. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ayon po dito, ha? Ito daw po ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.